Tunog at tinig. Tula at titig. Pulso at pintig. Daloy at himig. Dangal at pag-ibig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Isang panukat sa paglawig ng isang uri ng ekspresyong pangmusika ay ang dami ng bersyon o estilo nito na matatagpuan sa isang lugar. Ito rin ang patunay sa katatagan ng tradisyong pabasa sa buong lalawigan ng Sariaya. Ang pabasa ay ang ritual na pagkanta ng pasyon ni Kristo na itinatanghal ng mga Katolikong Pilipino sa panahon ng Kwaresma. Sa pagsagawa nito, iisa ang pakay ng mga bumabasa, ang mabuong basahin ng aklat mula sa una hanggang sa huling pahina. Ang aklat na itinuturing ay walang iba kung hindi ang pinamagatang kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristong Panginoon natin na sukat ipag-alab ng puso ng sinumang babasa. Inilimbag ito noong taong 1814. Bagamat iisa ang aklat na binabasa, iba't ibang punto o tono ang ginagamit ng mga manganganta. Isa sa mga paboritong estilo ng mga taga-Sariaya ay ang tinaguriang tonong simbahan dahil kahawig nito ang mga awiting maririnig sa misa. Gaya ng tonong simbahan, ang puntong kinilalang unsana o osana ay hango rin sa mga awitin sa misa at popular din sa mga sariyayahin. Isa pa ring madalas marinig sa pabasa sa Sariaya ay ang estilong karinyosa na kilala rin sa tawag na kinindi dahil sa mapagpaindak na kumpas nito.
Kung nais namang bilisan ng tiyempo upang maagang makatapos, pinipili ng mga deboto ang tonong kung tawagin ay dinalikdik. Ang doktrina, milagro pag-aanyaya, sa mundo'y pinakita ng iyong maalala, ang totoo niyang sinta. Bukod sa mga estilo ng pagbasang nabanggit, may mga tonong mga matatanda na lamang ang nakakaalam. Tinagurian ang mga itong sampay bakod, marahil bilang pagsasalarawan sa matinis na boses at sa malumanay na kumpas na gamit dito. Sa mga baryo sa Linang sa gawing kanluran, maririnig naman ang mga sinaunang estilong kung tawagin ng iba ay kinanluran. Kabilang dito ang estilong pinalagod na maririnig sa tuklong o kapilya sa Bignay. Na kaniyang sinabi, Polye, Mires, Pondimihe, balang mo'y ako'y tugunin, anong sala kong malaki, ako'y iyong ginayari. Sa Baryo Palasan naman, may mga mambabasang sanay sa estilong kung tawagin ay binatangan dahil ayon sa mga matatanda ay sa Batangas ang pinagbulan ng tonong ito. Bukod sa iba-ibang estilo o tonong ginagamit ng mga mambabasa sa Sariaya, may iba-iba ring pamamaraan ng pagkanta nito. May isahan at may segundahan. Mayroon ding sambutan o sagutan at mayroon ding sinasaliwan ng mga instrumento. Bagamat ang pabasa ay kinikilalang isang uri ng pag-aayuno at pakikiramay sa paghihirap ni Kristo, malinaw na taglay rin ito ang mga elemento ng paglalaro at paglilibang marahil upang gumaan ng kaunti ang dalamhati at mapagtulungan ang mahirap na gawain. Maaaring sabihin na ang maraming anyo ng sariyayahing pabasa ay isang refleksyon ng iba't ibang hilig at panlasa ng mga sari-saring mambabasa mula sa mga matatanda, mga kalalakihan, mga kababaihan at pati ang mga kabataan. Hindi rin nakapagtataka kung madadagdagan pa ito ng mga ibang estilo sa kalaunan. Sa huli, di mapagkakailang magpapatuloy pa ng mahabang panahon ang sagradong gawaing ito sa bayan ng Sariaya.